Pagkatapos ng maraming taon sa ibang bansa, narito na ako ulit sa San Diego. Ang daming nagbago. Pero ang puso kaya ng bayan, nagbago rin ba para sa ikabubuti? Magandang araw po. Imara! Maligayang pagbabalik iyo! Ipinagmamalaki ka namin. Jesus mo, ang tagal mo nawala, namiss ka namin. Matagal kang hinintay ng buong bayan. Miss ko na rin kayo. Ngunit hindi alaala ang habol ko dito. May gagawin ako para sa ikabubuti ng ating bayan. Batang yan si Ibarra, ang kapal ng mukha para bumalik dito na may malalaking plano. Ang sobrang bata, sobrang banyagang ugali. Siguro, maaari nating gabayan ang ambisyon niya o tuluyang pigilan. Mag-ingat ka, Padre Damaso. Malakas ng influensya niya, baka lalo mo lang mapalala ang sitwasyon. Pisa! Nasaan ang pera?
Kailangan ko yun para sa importanteng bagay. Pedro, wala na. Ang kunting pera ginamit ko para pakainin sila Basilio at Crispin. Inay, umayos lang po kami. Magtatrabaho muna kami ng mabuti sa simbahan. Huwag kang mag-alala, Inay. Darating ang araw, makakaalis din tayo dito. Mga walang kwenta! Mga walang kwenta sa buhay ko! Tignan mo, Elias, isang makabagong paaralan para sa lahat. Ihahanda natin ang mga kabataan para sa mga hamon ng bagong siglo. Ang edukasyon ang magiging ilaw na mag-aahon sa San Diego mula sa dilim. Sino namang magkokontrol sa mga ilaw na ito? Libre ba ito sa lahat? O magiging kasangkapan ng makapangyarihan? Elias, hindi mo naiintindihan. Layunin ko lamang ang pagkakapantay-pantay at ang pag-unlad ng lahat. Mag-ingat ka, Ibarra. Hindi papayag ang sistema na may pagbabago na walang laban. Alam mo, itong paaralan na to, ito ay banta sa impluwensiya ng simbahan. Kaya Padre Damaso, gagawin natin lahat upang hindi matuloy ang balak ni Crisostomo Ibarra dito sa simbahan. Tama ka dyan, Padre Salve. Kaya hindi natin siya papayagan hanggang may buhay pa tayo, hanggang may impluwensya at kapangyarihan ng simbahan. Tayo ang magwawagi at hindi makakamtan ni Crisostomo Ibarra ang kanyang mga pangarap. Narinig mo ba? Ang batang Ibarra ay magpapagawa doon ng paaralan. Napakawalang kwenta! Sinabi mo pa. At si Maria Clara, hanggang ngayon ang humaling pa rin sa kanya. Sayang, pwede naman siyang magpakasal sa mas respetadong tao. Gaya ng pinsan kong si Linares. Tama ka dyan. Pero hindi ba isang magandang ideya ang edukasyon? Tumahimik ka! Hindi mo maiintindihan. Edukasyon, isang ideyang takot kayo dahil nagtatanggal ito ng kadiliman sa mga isipan. Hindi ba mas kaaya-aya kung ang ating bayan ay mapuno ng kaalaman kaysa sa chismis? Crisostomo Ibarra! Ang lakas ng loob mo hamunin ng otoridad ng simbahan gamit ang mga ideya ng iyong paaralan. Nakakaawa naman kung gano'n ang pagtingin mo sa aking layunin, Padre. Ngunit, hindi ako nandito
para makipagdebate o makipaghamon sa inyo. Ang gusto ko lamang ay makatulong sa aking bayan. Bayan mo? Hindi ka naman nararapat dito eh. Isa kang dayon sa sarili mong bayan! Swerte ka na iyon, Crisostomo Ibarra. Maingat ka, Maya Clara. Dapat nakatali ang iyong katapatan sa simbahan. Alam na yan ng mga magulang mo, lalo na ang nanay mo. Ibarra, plano nilang sirain ka. Hindi papayag ang simbahan at mga elitista. Pangarap mo. Sus, subukan lang nila.
mo ako ng pusong wasak. Pero naiintindihan ko ang laban mo. Maria Clara, ilang ulit ko ba sasabihin sa iyo na ang kinabukasan mo ay hindi para sa kanya, kundi para dito sa simbahan. Kaya, ikaw, tandaan mo yan. Feel like I know most devil I'm not 音もない風に漂うボンス途切れて消えない声の何も知らないまま戻れないでしょう同じ色